Kamusta po mga kabayan? Ito po ang Patrol Abroad. Nagpasya po ang Senado ng Pilipinas na ibangko muna ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. 19 na mga senador ang pumabor, 4 ang tumutol at 1 ang nag-abstain. Si Senador Panfilo Lacson dahil ayon sa kanya hihintayin muna niya ang final ruling ng Korte Suprema tungkol po sa issue. Samantala kamakailan po ay nagpahayag ng pagkadismaya ang ilang grupo ng mga Filipino-Canadians sa Vancouver kaugnay po sa naunang desisyon ng Korte Suprema tungkol po sa impeachment trial. Sa detalye, si Rowena Papasin. Nagkakaisa sa pagkadismaya sa naunang desisyon ng Korte Suprema sa kasong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte ang kapwa mga kakamping at mga taga-suporta ni President Ferdinand Marcos Jr. dito sa Vancouver. Sa kagaganap na botohan sa Senado, majority ang pumabor na ibangko na muna ang kasong impeachment kaya naman nababahala ang kakamping na si Amado Mercado Jr. na baka tuluyan ng ibasura ng Senado ang impeachment ni Vice President Sara. In my opinion, I think at some point they will kill it. But for now, just to ease the clamor of the people, they'll probably initiate something. But in eventuality, the impeachment will be killed, yes. Bumuelta naman ang Marcos supporter na si Joel Castillo sa naunang deklarasyon ng Korte Suprema na unconstitutional ang impeachment ni Vice President Sara. Sila yung unconstitutional kasi with all the proven evidences, ginawa nilang unconstitutional or babalik rin na rin sila ang unconstitutional dahil nagbubulag-bulagan lang sila. Dismayado rin sa desisyon ng Korte Suprema ang anak ni dating Presidente Joseph Estrada na si Josephine Rose Estrada Fard, isang civil engineer. Salungat sa pagsuporta ng mga kapatid niyang sina Senador Jinggoy Estrada at JV Ejercito sa mga Duterte, si Fard ay naging mahigpit na supporter ni dating Vice President Leni Robredo noong 2022 presidential elections. So, na-disappoint ako na ang dami nilang gustong gawin na i-delay. So I was hoping yung Supreme Court parang mag-a-agree doon sa Congress. I'm very disappointed na hindi pala. Binatikos din ng dating Lenny Kiko Coalition Chair na si Amado Mercado Sr. ang mga husgado ng Korte Suprema na anya'y nagpakita ng kanilang kinikilingan sa inilabas nilang desisyon. These judges are all, Supreme Court judges are appointed by Duterte. Yung nangyayari sa bansa natin, yung utang na loob, yan ang dapat mawala. Maski na appointed ka, sino man dyan, kung anong tama. Panawagan ko sa mga husgado, isipin nila kung anong tama. Sa naganap na botohan sa Senado, ipinaliwanag na kahit na archive na ang kasong impeachment laban kay Vice President Sara, pwede pa rin itong muling balikan at buhayin kung sasang-ayunan ito ng majority sakaling katigan ng Korte Suprema ang motion for reconsideration na inihain ng Kamara. Hinamon naman ng mga Pilipino sa Vancouver ang Senado na panindigan nito ang kanilang responsibilidad bilang impeachment court. That is where they're going to show what kind of leaders they are. Kung matitinag sila sa mga ibang tao, if they are true leaders, then they should move forward. Kung yun ang tama para sa kanila, they should do it. We cannot just go on with this cycle of corruption, of partisan politics, right? So hopefully we could mobilize people and make it known to the Senate that this impeachment is very critical to our, future. Sana magising na sila and wag lang yung political future nila yung isipin nila. Sana yung future ng mga kabataang Pilipino. So yun po. Siyempre, kinabukasan ng Pilipinas ang importante. Hindi naman yung political career nila. Kasi yung kayamanan, pag namatay sila, wala na rin naman yan. Hindi naman nila madadala yan, di ba? So sana isipin nila yung kinabukasan ng mga Pilipino. Sinigundahan rin ni Mercado Sr. ang panawagan sa Senado. Anya, dapat pa rin pakinggan ng Senado ang mga Pilipinong nasa labas ng bansa dahil malaki ang kontribusyon nila sa ekonomiya ng Pilipinas.
Mula sa Vancouver, ako si Rowena Papasin, ang inyong patrol abroad.